So dito sa chapter 5, bahagi lang ito mga kapatid, ay binalikan ni Paul yung pasimula ng problema na kapag ka sila ay muling pumasok sa pagtutuli, ay pumasok sila sa kabuuan ng tipan. They are obliged to obey the law of Moses. And if you are obliged to obey the law of Moses na hindi ka naman unang-una, Kristiyano ka, hindi ka kabahagi, meaning, tinatanggihan mo si Kristo at saka yung biyaya ng Diyos. So, ituloy ko hanggang verse 4. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. Nakikita nyo yung katotohanan ng sinasabi ko? If you are being circumcised as a token of a covenant in the old covenant, you are obliged to obey the whole law. Mga kapatid, kaya nyo ba yan? Ayon sa maraming scholar, there are about 612 or 613 law of Moses. Pero hindi lang yon. Kasama lahat talaga dyan, mga batas ng Diyos, I think aabot yan ng 700. Pero ito po ang problema eh. Unang-una, hindi naman tayo sakop nun sa Ephesians chapter 2 verse 11. Hindi ka sakop niyan, bakit mo aangkinin yung kontrata ng Diyos, kasunduan ng Diyos sa Israel? Bakit ka papasok diyan? Nasa ilalim nga sila ng sumpa, Galatians chapter 3 verse 10, dahil diyan. Ngayon papasukin nyo pa yan, sabi ni Pablo. Kaya si Pablo hindi niya pagagawa yan sa mga Kristiyano. Mga kapatid, ang problema natin ay ang daming mga churches ngayon, baka isa yung mga church na hawak nyo, ay nag-i-implement kayo ng mga batas ni Moises. Matagal akong may grupo na pinamemorize pa nga sa amin yung Ten Commandments eh. Wala namang masama doon, basta hindi ka sakop nun. Iba yung batas ni Kristo na sumasakop sa atin. Mga kapatid, baka sabihin nyo, Pastor, hindi kami nag-implement ng mga batas ni Moises. Hindi lang yun mga kapatid. Pag umaangkin ka ng blessing ng mga pangako sa Israel, yun na rin yun because you cannot take anything from that law na hindi buo. Nakukuha nyo sana ang idea. Sapagkat pag ikaw ay nakipagkontrata, kailangan ay buo yun. Nandun lahat ng provision. Kailangan alam mo yon. Hindi ka pwedeng ito, gusto ko i-implement ito. At maraming churches, halo-halo. Meron silang Jesus, meron silang grace, meron silang mga pag-aangkin sa mga promises ng Diyos sa Israel. Mga kapatid, maling-mali yan. Maling-mali yan. Ito ang sabi niya sa verse 4. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. Nahiwalay na kayo kay Kristo. You have fallen away from grace. Nalayo na kayo sa biyaya ng Diyos. Oh my God. Ilang churches sa Pilipinas ang halo-halo ang kanilang pagtuturo. Ito ang halaga ng pinasok niya mga kapatid. Hindi ito maliit na bagay. Hindi maliit na bagay itong maunawaan niyo ito. It talks about the covenant na hindi alam ng marami. Nag-declaim sila ng kung ano-ano sa mga pangako ng Diyos sa Israel. Yung I will become great, no weapon formed against me shall prosper, mga ganyan. Alam nyo, nakakatakot po because when you are doing that, you have been alienated from Christ. You have been fallen away from grace. You are obliged to obey all those, pero sigurado ko sa iyo, unang-una, expired na yan. Expired na yan. Hebrews 8:13. Hindi ko nababasahin sa inyo. Sana itong mga, tingnan nyo itong matagal nyo nang binabasa, marami itong Galatians chapter 5 na ito. Pero ang tanong ay nakikita ba ninyo ang katotohanan dyan? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kung ako lang ay magpapabayad talaga ng totoong bayarin, kung after lang ako sa pera, hindi nyo makikita ito, maririnig ito sa napakaraming tagapagturo, hindi ko yan pagyayabang. Hindi ko
tayong pagyayabang. Pero, ito na lang ang masasabi ko sa inyo. Dinala kayo ng Panginoon dito to challenge you with the truth. Handa ba kayo na itapon ng mali? Yan ay magiging problema niyong malaki. If you do not throw away errors, pag halu-haluin nyo yan, hindi yan pwede kay Lord. You are never under the covenant with Israel. Basahin nyo ang Romans 9:4 and 5, ang Ephesians 2:11, hindi tayo sakop niyan. Expired na ang tipan na yan. Kaya ang mga Israelita, pwede na silang maging Kristiyano. Hindi sila pababayaan ng Panginoon dyan sa lumang tipan na yan kasi sumpa ang abutin ng tao dyan because they can never obey the law. Ngayon, itong mga taga-Galacia ay nadadaya ng mga mandaraya. Parang mga Pilipino ba? Na kapag ka nagturo sa kanila at merong pakinabang ay talagang agad-agad na sinusunggaban. Alam niyo, sayang na naman ngayong gabi itong mga pastor na pala absent. Huwag nilang sabihin, nagbayad sila, tatanggalin ko sila pagka hindi sila nag-ayos. Sana iparinig ko muna ito sa kanila. Oy, kayong mga pala absent, sasabihin ko sa inyo, tatanggalin ko kayo pag hindi kayo naging tapat dito. Kahit kaibigan ko kayo, kahit kamag-anak ko kayo, tatanggalin ko kayo. Dahil ayokong magturo ng mga matitigas ang ulo. Now, gusto ko magpakabait. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have been fallen away from grace. Tingnan niyo ito mga kapatid. Nagsisikap ka sa kautusan, 10 commandments. Ano pa? Angkinin mo yung mga pangako sa Israel, kahit nga lang yung gamitin mo, yung Jeremiah 29:11. Mas maganda pa, turuan ko kayo, pag gusto nyo gamitin yon, pumunta na lang kayo sa Romans 8:28-29. Pang-Kristiyano, yung essence, pareho yon. Dahil kung yung gagamitin nyo ay yung Jeremiah 29:11, halatang mandaraya ang gumagamit nun. Bakit? Ba't hindi mo angkinin yung verse 10? Ba't hindi mo angkinin yung verse 13 and 14? Bakit? Yung 11 lang ang huhugutin mo. Para kasi Satanas, sabi ko nga eh. Doon na lang kayo sa Romans 8:28-29. Pero ituloy natin ito mga kapatid. So ito yung problema ng Galatians, nung Galatian Church. Actually, ang Galatian Church mga kapatid, hindi yan iisang lugar. Pero maraming churches sa Galatia. May bahagi rito na sinabi ni Pablo, basahin nyo rito sa mga ibang iglesia sa Galatia. But anyway, so ngayon, bahagi ng warning na ito ni Pablo ay para ma-check kung talagang ang Espiritu ng Diyos ay nananahan pa sa kanila. Dahil nga dito sa pandaraya na ito, dumating siya sa punto na i-check ninyo kung meron kayong bunga ng banal na Espiritu o nabubuhay pa kayo sa laman. Alam nyo kasi doon sa Old Covenant, halimbawa yung Romans 6:14. Sabi ng Romans 6:14, shall we sin because we are not under the law but under grace? Alam nyo ibig sabihin ni Paul doon? Ibig sabihin mga kapatid, na kapag ka ikaw ay under the law, alipin ka ng kasalanan. Hindi ka magtatagumpay diyan baka dahil hindi ka naman sasamahan ng Espiritu para pagtagumpayan yun eh. Ibinibigay ang Espiritu ng Diyos sa atin so that we can obey the law of Christ, not to obey the law of Moses. Hindi mo kailangan ang Espiritu ng Diyos doon dahil mababa yun. Pero failure nga ang tao doon. Kailangan lang ng tao ang Espiritu ng Diyos sa batas ni Kristo dahil mataas yun. At ang batas ni Kristo, nasa puso pa lang, alam na ng Diyos. Kaya tingnan nyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi nito naririnig. Huwag kayong manghinayang sa panahon dito dahil marami kayong matututunan dito na hindi yung basta natutunan. Solid ito. Sasabihin ko sa inyo. Now, you do not need the Holy Spirit to obey the law of Moses. We need them to obey the law of Christ. Ituloy natin dito, mga kapatid. Nais ko ipakita sa inyo ito. Gusto ko sana basahin sa inyo from 13 para maipaliwanag ko. Gawin ko na lang. You, my brothers and sisters, were called to be free.
But do not use your freedom to indulge in flesh, rather serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping his one command, love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out that you will be destroyed by each other. 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you do not do whatever you want. Now, ganito ang sinasabi ni Pablo. Maiksi lang yung rephrase ko mga kapatid. Makikita natin, parang inuutos ni Pablo na walk in the Spirit. Pero actually, batas na yan ni Kristo. Batas yan ni Kristo na kailangan ang bawat tagasunod niya ay nagtataglay ng Espiritu. Expected kung ganon na kung ikaw ay follower ni Christ, expected na na-born again ka, ang born again ay born of water and Spirit. Siguraduhin mo na ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos because you can never make it to the end without the Spirit of God. He is the Spirit of grace, the grace who will help us in everything. Kumpleto yan. Once na born again talaga tayo, kumpleto na yan mula sa Diyos. Kailangan na lang lumakad tayo na katulad ng hinihiling niya rito na may pagsunod. Walk by the Spirit. Ibig sabihin, huwag natin pangunahan, huwag tayo magpapahuli. Walk in obedience is walking in the Spirit. And you will not gratify the desires of the flesh. Tingnan ito mga kapatid. The truth is that even as we were born again, nabubuhay pa tayo sa katawan na ito na nagtataglay ng laman at ang laman na ito ay may kagustuhan na laban sa nananahan sa atin na Espiritu ng Diyos. So, there is a battle, genuine battle. Pero sabi ni Paul, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh, they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Huwag mong gawin ang gusto mo. Gawin mo ang gusto ng Diyos, ng banal na Espiritu. Yan ang ibig niya sabihin. Verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Eto na mga kapatid, bumalik na naman tayo doon sa katotohanan yon. If you are led by the Spirit, you are not under the law. Huwag kang magpasakop doon sa kautusan ni Moises, yun ang ibig sabihin nun. Because in that law, you will be slave to sin again dahil pababayaan ka dyan ng Espiritu ng Diyos. Hindi mo siya kailangan dyan eh. At yan yung sinasabi niya na anyone who tries to be justified by the law has already been alienated from Christ and have fallen away from grace. Pero makita natin yung katotohanan, there is a conflict. Mga kapatid, nag-struggle ba kayo sa kasalanan? Ibig sabihin ay, kailangan kong makalaya rito. That is a good sign na meron kang Espiritu ng Diyos. Pero anong batas ang iniisip mo? Do you know the laws of Christ? Doon ka nag-struggle dahil nagkakasala tayo doon. Sabi ng 1 John 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan, and because we are under the law of Christ, ay doon tayo nagkakasala. Ngayon, kung hindi nyo pinag-aaralan sa iglesia nyo ang mga batas ni Kristo, mga kapatid, hindi ko muna kayo himukin na mag-resign. Magbago kayo. Tutulungan ko kayo sa mga batas ni Kristo. Nandyan ang mga video. Halos kumpleto ko na. 4 na lang. And then ang book ay makakabili tayo sa CSM. Huwag kayong bumili ng online. 250 plus meron pang babayaran sa travel. Pero anong sinasabi ko sa inyo? It's not a small thing to implement to your people, sa yung church, sa yung iglesia, na pag-aralan ng mga batas ni Kristo. Because that is the law of Christ. At huwag mo rin paghalu-haluin sa batas ni Moises. And now, mga kapatid, malapit na tayo doon sa bunga ng banal na Espiritu. Pagdating sa 19, ay isiniwalat ni Paul ang mapagkakakilanlan kung ang isang tao ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, dapat ay malaya sila sa mga bagay na ito o kaya ay
nag-i-struggle man lang sila. Kaya sabi niya sa verse 19, the acts of the flesh are obvious. Sa ibang salin ay sabi niya, adultery. Baka meron diyan na nagko-commit ng adultery. Mga kapatid, adultery. Meron kang sexual na hindi legal. Yung susunod sa isang salin sa King James ay fornication o mga dalagat binata. Walang premarital sex. Kung ikaw ay mag-aasawa, mag-asawa ka. Huwag kang magkasala kung mag-aasawa ka. Yan. Kaya makinig kayo mga dalagat binata. Kung hindi kayo makapagpigil, magsipag-asawa kayo. Ano pa? Impurity. Ano yung impurity na yan? Alam nyo, ganito mga kapatid, bago kayo mag-isip ng katulad ng mundong ito, mag-isip muna kayo anong laman ng Bible. Paano mo maisip yung Bible kung hindi ka naman sanay? Yun ang problema natin eh. Kaya dito, mga kapatid, insistent ako na sana matuto kayo. Yung mga magagandang salita na yan, matagal na akong nagsawa sa ganyan. Ang dami ko nang naturuan, ang gagaling pagdating sa virtual, pagdating sa katotohanan. Mga kapatid, nananangis talaga ang puso ko. Totoo lang. Naku po. So, once na merong ganito, ang mga tao, ito ay mga mapagkakilanlan na hindi sila nagtataglay ng totoong bunga ng banal na Espiritu because it hinders, it opposes the work of the Holy Spirit. Itong mga sinasabi niya rito, yung adultery, fornication, impurity, ang kasagutan niyan ay yung sinabi ni Kristo na what makes a person impure is what comes from the inside him. Galing sa puso, sa Mark chapter 7 yan. Basahin nyo doon na yung galing sa puso, yun ang nagpaparumi, hindi yung mga galing sa labas. Yun ang nagpaparumi sa tao. Debauchery, idolatry, witchcraft. Ano yung witchcraft? Manggagaway. Pero alam nyo ba na may witchcraft sa mga iglesia? Yung mga mahilig sa patumba-tumba, panginig-nginig, that is witchcraft. If you are trying to do something to control the mind of a person, not with the power of the Spirit of God, babagsak yan sa witchcraft. Hatred. Pastor, ikaw may hatred ka. Mga kapatid, sigurado ka? Masaya ako. Talagang, bago ko sagutin, meron akong babasahin sa inyo para ipakita sa inyo na ang Panginoon may galit. Sa Hebrews 1:9, tingnan nyo si Kristo kasi ang modelo ko eh. Siya yung standard ko. Siya yung guide ko. Siya yung plumb line ko. Kaya, kung hindi mo kilala si Kristo at hindi mo alam ito, Hebrews 1:9, ganito ang sabi. Ito ang sinabi ng Ama tungkol sa Panginoong Hesus. Basahin ko ang verse 8 para alam ninyo na ang nagsasalita ay ang Ama at ang tinutukoy niya ay ang Anak, ang Panginoong Hesukristo. But about the Son, He says, your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Verse 9, you have loved righteousness and hated wickedness. Si Kristo, mahal niya ang katwiran, galit siya sa kasamaan, wickedness. At alam nyo, ito ang sabi niya sa karugtong, therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Ano ang pagkakakilanlan ng anointing? Alam nyo, ang daming anointing sa mundong ito, panginig-nginig ng boses, pinapatayo ang balahibo mo sa kung ano-anong paraan. Pero one of the signs of the anointing, one of the signs is that you love righteousness, you rejoice with righteousness, and you hate wickedness. Yan ang pananggalang ko dyan. I hate wickedness, I hate falsehood, I hate lying. Mga kapatid, kaya huwag niyo ipalagay na may galit ako sa kahit kaninong tao. I know how to
forgive, I know how to deal with people by the grace of God, pero hindi ito galit na personal. It is like Christ na meron siyang indignation sa hindi tama. Talagang ayaw niya ng ganon. So balikan natin itong Galatians tungkol sa mga palatandaan na hindi magtataglay. Ano yung susunod? Sabi niya sa verse 20 na. Idolatry. Wow! Biruin nyo, alam niyo dito sa bahay ko, katabi ko ang simbahan ng Roman Catholic. Maririnig mo yung pari, ang bait, talagang na masaya ang tao sa kanya, talagang magaling siya magsalita, magaling mag-English. Ang tanong, does he have the fruit of the Holy Spirit? Meron bang nagtuturo ng pagsamba ng Diyos-Diyosan, dumidepensa ng pagsamba ng Diyos-Diyosan na may bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid? Yan na yung sinasabi ko eh. Kapag ka-interpretation ng tao galing sa labas, ang mangyayari sa kanya, pagdating dito sa fruit of the Holy Spirit, magbait-baitan yan. Ililinya niya ang kanyang sarili dyan. Pero, dito pa lang sa verse 20, 21, makikita ninyo, bagsak na ang marami rito. Idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, envy, drunkenness, orgies, and the like. Marami pa, sabi niya, I tell you, hindi sila makakapasok sa karyan ng Diyos. Bilhin nyo? Meron bang hindi makakapasok sa karyan ng Diyos? May bunga ng banal na Espiritu? So makikita nyo, bago kayo pumunta rito, by context, bago kayo pumunta sa fruit of the Holy Spirit, tignan nyo kung itaas, bagsak na ang marami dyan. Sa totoo lang, wala na silang karapatang magturo. Now, tayo, malamang meron tayo isa, dalawa, at nag-i-struggle tayo. Gusto nating maiayos ang lahat. And we know the conviction of the Holy Spirit, mga kapatid. Hindi nangangahulugan na perfect na tayo dyan. Baka meron pa rin tayong kakulangan dyan. But we are struggling. Yan ang sinasabi ni Pablo. Hindi tayo ganap pa pagdating sa mga ibang bagay dito. Marahil katulad ko. O iniisip ko lang. But the truth is that hindi natin kagustuhan. We are fighting against it. We are struggling against it. Pero ito na ngayon ang sabi niya sa verse 22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Pastor, may love ka ba? Mga kapatid, do you have love? Kayo ba ay mapagmahal? Oh, mga kapatid kanino? Kanino kayo nagmamahal? Sa tao? Pwedeng mali yan. Hindi ko inaalis na mahalagang mahalin natin ang tao. Pero alam niyo ba kung anong tinutukoy niya na love? It is the love of God. Sapagkat kung mahal mo ang Diyos, kumpleto ka na. Bahagi na ng magiging pag-ibig mo ang pag-ibig sa tao pag minahal mo ang Diyos. Say amen. Pag mahal mo ang Diyos, anong palatandaan? Sabi ni Kristo, if you love me, obey my commandments. Pastor, ano bang mga utos ni Kristo? Ano bang mga batas? Ayan nga ang pinapaturo niya sa iglesia. Ayaw niyo ituro Magturo na kayo. Alam niyo mga kapatid, kahit matapos na naman kayo rito, every time na mako-convict kayo, every time na merong conviction sa inyo, palalagpasin niyo para kayong si Felix. Basahin niyo yan sa chapter 22 ng Book of Acts. Si Felix, pinapalagpas niya yung conviction sa kanya. O 24, hindi ko matandaan yung sa Book of Acts. Pero si Felix, nako, kino-convict ng salita ng Diyos pero pinapalagpas niya. Mamaya wala na naman. Ganyan ang maraming parang si Paraon, pagka tinatamaan, ipag-pray mo ako. Pero pagkalagpas nun, wala, balik na naman siya sa kanyang sama ng ugali. Mga kapatid, ganyan lang talaga ako magsalita kasi hindi nakakatuwa. Wala akong panahon makipagbulahan. Sa totoo lang. So, pagdating sa love, ito ay una sa lahat, love for God, hindi para sa tao muna. Natural na yan na mamahalin mo ang tao ng tama kapag ka minahal mo ang Diyos ng tama.
If you obey the Lord Jesus Christ, it includes the love of people. Pero pag hindi mo mahal ang Diyos, alam nyo, maraming kalakip yan na kaipokrituhan, maraming mali dyan. Love God first is the first commandment, the greatest commandment. The greatest commandment is this, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. And then the second one is like this, to love your fellow man as you love yourself. Susunod lang yon. Pero tandaan nyo, hindi mo malamahal ang Diyos kung hindi ka masunurin. Ang sabi ni Kristo sa 15:10 ng John, mananatili sa atin ang pag-ibig ng Panginoon kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Naipapakita natin na mahal natin siya kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya ulitin ko, ang problema ng mga churches, hindi naman tinuturuan ng mga member kasi ang daming tinuturo. Hindi masaya ang mga tao sa command of Christ kasi obligated sila dyan. Maoobliga sila dyan at mabigat yan. At boring yan kasi solid yan eh. Pakakainin mo ba naman ang karne, ang sanggol pa yata hanggang ngayon, after 10 years, 12 years, 20 years na Kristiyano, pag pinakain mo ng solid, magre-reklamo, martiryuhin nyo na. Mga kapatid, wala nang panahon makipagbulahan. But anyway, mga kapatid, tama na yan. Manood na lang kayo ng video. Hanggang dyan lang ako sa love. Extended na naman tayo sa oras, pero sana makinabang kayo. Gusto ko rin